Praise the Lord! Isang mapagpalang umaga sa inyo mga minamahal. Ito po ang inyong kapatid, Brother Glenn, isa pong missionary. Mga minamahal, nais ko lang pong i-share sa inyo ang aking natutunan sa Bible prophecy. Ito po ay patungkol sa pag-iksi ng araw at gabi na nilikha ng Diyos. Ang pag-iksi ng araw at gabi ay napapabilis ang oras, napapabilis ang araw, napapabilis ang gabi sa ating panahon. At ito ay meron pong kaugnayan sa ating kaligtasan bilang tao sa mundong ito. At mga minamahal, ito po ay ibig sabihin malapit na ang wakas ng mundong ito at sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal, kung interesado po kayo na malaman ang bagay na ito, makinig po kayo ng mainam at mag-umpisa na po tayo. Mga minamahal, ayon po sa Book of Revelation, meron pong 3 accounts of 7. Ito po ay ang sumusunod. Ang 7 trumpets, ang 7 seals, at ang 7 vials. Ito po ay mga world history na naganap, nagaganap, at magaganap pa. So ang tatalakayin po natin sa umagang to ay tungkol po sa 7 trumpets. Ang first trumpet, second trumpet, third trumpet, fourth trumpet, at ang fifth trumpet ay nangyayari na. Ang 6 saka 7 trumpet ay mangyayari pa mga kapatid. Ang 7 trumpet, yan po ay ang tinatawag na Battle of Armageddon, kung saan diyan po darating ang mahal na Panginoong Hesukristo para hukumin ang masasamang tao, mga kapatid. At diyan na rin magwawakas ang mundong ito. So, mga kapatid, ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay yung fourth trumpet, na kung saan pinaiksi ng Panginoon ang araw at gabi. So mga kapatid, basahin po natin ang Revelation chapter 8 verse 12. Sinasabi rito, "And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars, so as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise." Kaya mga minamahal, umiiksi po ang araw at gabi dahil dito. Sinasabi rito na kanyang sinaktan ang araw, sinaktan niya ang gabi. Sinaktan niya ang buwan. Sinaktan niya ang mga stars. Lahat sinaktan niya ng 1/3. Kaya umiksi na po ang panahon natin. Umiksi ang oras. Umiksi ang araw. Umiksi ang gabi. Lahat umiksi na. Kaya kung napapansin natin sa ating panahon, maiksing-maiksi na. Mamaya Lunes, mamaya Biyernes, mamaya Linggo, mamaya Lunes na naman. Ang bilis, kaya mamaya susunod na buwan na naman, mamaya Christmas na naman, mamaya 2021 na mga kapatid. Kaya napakabilis ang panahon dahil ito po ay siyang propesya ng ating Panginoon na magaganap sa buong mundo. Kung bakit napakabilis ang panahon, kung bakit pinabilis niya ang panahon, dahil nandito
sa ating pag-aaralan, mga kapatid, na kung saan pinabilis niya ang araw at gabi dahil ang mundo ay napakasama na. Ang tao ay napakasama na. Kung kaya't pinapabilis ng ating Panginoon ang mga bagay nito upang siya ay darating na at maghukom dito sa sanlibutan. Kanyang paparusahan ang mga taong masasama at itapon sa karagat-dagatang apoy sa impyerno. At yung mabubuting tao ay kanyang dadalhin sa kanyang kaharian sa langit, doon sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ito po ay merong ugnayan sa ating kaligtasan, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang nangyayari na kasi sa ating panahon ay masamang-masama na. Nakikita na naman natin sa ating kapaligiran, sa ating panahon. Meron dyan pandemic. Lumabas ang pandemic na kung saan marami ang nagkakasakit, marami ang namamatay. Hindi lang yun, marami ang napepeste. Yung pestilence ba? Na mga hayop, mga baboy, yung African swine, yung mga isda nagsilutangan sa dagat dahil namamatay, napepeste. Yan po ay isang sign na kung saan malapit na magwakas ang mundo. Dahil na rin sa kagagawan ng tao. Kaya ito po ay ginawa ng Panginoon upang sa ganon ay magtanda tayo, makapag-isip. At habang may panahon pa, tayo po ay magsisi sa ating Panginoong Hesukristo. Lumapit po tayo at tayo ay maglingkod sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, sa ating panahon, dito sa ating kapaligiran, na kung saan ay nagnanakaw na nga, nangre-rape pa. Nangre-rape na, hindi na kontento, pinapatay pa. Kaya napakasama na ang panahon. Nandyan naman, mga government officials na kung saan pinagkatiwalaan upang mga siwa, upang maglingkod sa bayan. Anong nangyari sa kanila? Dahil yung pera na nasa kaban ng bayan ay kanilang kinukulimbat. Nagiging kurap sila mga kapatid dahil nakita nila limpak-limpak na salapi. Pero hindi yan ang makakapagligtas sa inyo mga kapatid. Kaya ngayon pa lang magsisi na kayo dahil yan limpak-limpak na salapi na yan hindi nyo madadala sa kalangitan. Hindi nyo madadala sa impyerno. At sino ang makikinabang dyan? Kundi mga taong iniwan ninyo. Kaya mga kapatid, ang mabuti pa maglingkod na lang kayo sa ating Panginoon. Alam nyo, marami ang masama na ngayon sa mundong ito. Nandyan din ang kalakalan ng droga na kung saan ito po ay nakakasira ng kabataan, nakakasira ang kanilang future. Instead na maganda ang kanilang future, ay napapasama. Instead na sila ay mag-aral upang maganda ang kanilang maging kinabukasan, ito po ay masisira. Kaya mga salot lahat yan. Maraming nasisira. Yung iba naman, ang ginagawa, pumapatay ng tao. Kahit na inosente. Kaya yan po ang nakikita ng ating mahal na Panginoon kung kaya't siya ay galit na dahil hindi po sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin,
Sumunod kayo sa akin upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kayamanan dito sa lupa ay walang kwenta yan. Ang kapangyarihan dito sa lupa, kapangyarihan na namumuno sa atin ay wala yan sa ating Panginoon. Dahil pagdating niya, siya na ang mamumuno dito sa sanlibutan. Amen? Kaya ganun mga minamahal. At alam nyo ba, kung kaya't ang Panginoon ay pinapaiksi ang araw dahil na rin sa mga Kristiyanong tulad natin, dahil sa mga taong naglilingkod kagaya natin, dahil sa mga taong naniniwala sa Kanya, dahil sa mga taong naglilingkod sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Kaya pinapaiksi ng Panginoon ang araw at gabi upang sa ganon sila ay maligtas, tayo ay maligtas. Dahil kung papatagalin pa ng Panginoon ang araw at gabi, malamang na ang mga sumusunod sa Kanya, ang mga nagtitiwala sa Kanya, ang mga naglilingkod sa Kanya ay hindi makarating sa buhay na walang hanggan dahil hindi na kayang tiisin ang mga bagay na masama sa mundong ito, mga kapatid. Kaya sinasabi ko rito, basahin po natin dito sa Matthew 24 verse 22. And except those days should be shortened, pinaiksi, there should no flesh be saved, walang maligtas na laman, walang maligtas na tao. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Elect says, sabi niya, yung mga pinili ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya ay pinaiksi niya ang araw at gabi. Amen? Kaya mga kapatid, maswerte po tayo dahil nandyan ang Diyos na magliligtas sa atin, na nagmamahal sa atin. Nandyan siya mga kapatid. Kaya maswerte tayo. At alam nyo ba mga kapatid, dito sa fourth trumpet na ito, kung paano na nasabing fourth trumpet, dahil ito po ay naganap between 3 and 5. Yung fourth trumpet, paano po nangyari? Ang kanilang chronologically arranged nila, mga kapatid. Sinasabi rito, nangyari ito dahil way back 1986, ito po ang panahon na nangyari ang third trumpet. Noong November 1989, diyan po bumagsak ang Berlin Wall. Berlin Wall sa Germany. Dahil ang Germany noong ay nahahati sa dalawa. Ang West at ang East, magkaaway yan. Pero nung ginawa nila ito na magkaisa, New World Order, One World Government, pinagkaisa yan, kaya doon po ipinanganak ang New World Order. At alam niyo mga kapatid, dahil dyan po naganap ang pag-iisa ng buong mundo. Meron po itong kaugnayan sa buong mundo na kung saan ito po yung New World Order, nagkakaisa na, nagkaka-unite na upang ito, ang buong mundo ay magiging isang gobyerno na lang. At yan ang nangyayari sa ating panahon. Ngayon, di ba itong pandemic, sinabi nila na hindi na magiging back to normal, hindi na magiging back to normal pagkatapos ng pandemic na ito, kundi new normal na. Yan po connected sa New World Order. Kaya mga kapatid, naganap po yan noong between 1986 to 1991, pagkapanganak ng New World Order, doon na po umiiksi ang araw at gabi dahil nalalapit na ang wakas ng mundo.
So mga kapatid, at nagiging masama na ang buong mundo dahil sa itong ginawang ito na New World Order. Pinapasama na, sinasakal ng mga tao. Wala ng privacy, wala ng katwiran, wala ng batas, kundi batas na lang nila ang nasusunod. Tayong mahihirap, wala na mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang ating pinag-aralan ay nawa ay isang pagpapala sa inyo at meron kayong natutunan sa ating pinag-aralan about the fourth trumpet na kung saan pinaiksi ang araw at gabi ng ating mahal na Panginoon para sa ating mga naglilingkod sa Kanya. Kaya hanggang dito na lamang ang lahat ng kapurihan ay tanging sa ating Panginoong Jesus lamang. God bless.